sa mga sanglan sa Taytay Rizal, Davao City at Imus, Cavite. Kabilang sa mga nahuli nung Sabado ang leader ng grupo na si Jack Hasanta. Ito pala yan. Patuloy pa rin pinaghahanap ang dalawang nakatakas. Nahaharap sa reklamong robbery ang mga nahuli. Pero paniwala ng pulisya sa laki ng grupo, may malaking financier daw na nagpopondo sa mga ito. Ano ba kailangan lumaki yan? Tunnel group. Hindi, tsaka nagre-renta sila, Mare. Meron silang mga talagang pag-aaral na ginagawa. Ibig sabihin, mag-a-advance pa yan. May puhunan, may puhunan. Kasi sinusurveillance din naman nila yung target nila. Dapat mahuli kung sino yung Sakto naman nagpupondo. talaga doon sa kung saan nila kukunin. Ayan pala, siya pala yun. Siguro kung may grupo ng mga 4 o 5 lalaki na magre-renta ng lugar ninyo. Ba't sila sama-sama? Correct. And then all the way, construction worker ho kami. Wala namang Usually walang hindi nakakapag-renta kasi yung mga ito minsan. Sabihin- Kaya nagtatayo sila ng bahay Sarili dun sa may nila na lang. Sabi, mayaman mo yung ano namin. Oo, why not? May lusot talaga. Board and lodging. Right. Samantalang balita sports naman po tayo, wag isinunito the Filipino Flash Donaire Jr. laban kay Jeffrey Matibula ng South Africa via unanimous decision. Sa 4th round pa lang na knockdown na ni Donaire ang kanyang kalaban. Sa kanyang pagkapanalo na agaw na ni the Filipino Flash ang IBF Junior Featherweight belt mula kay Matibula. Ito na ang ikalawang belt ni Donaire sa Junior Featherweight. Balak daw niyang kunin ang 2 pang natitirang belt sa dibisyon. Congrats! Mahusay. Sa basketball naman, formal lang iniretiro ang jersey number 7 ng Koponan Barangay Ginebra bilang pagbibigay pugay sa tinaguriang The Living Legend na si Robert Jaworski. Kagabi dagsa sa seremonya ang mga kabarangay, di lang ng mga tagahanga kundi pati na rin ng mga veterano at dating nakasama ni Jawo. Kaya inabot ko itong mga to. So good! Nang itinaas na ang kanyang uniforme, umalingaw-ngaw muli ang sigawan ng mga fans ng Koponan. Maluha-luha naman si Jaworski sa karangalang ibinigay sa kanya. Pero hindi raw ito nangangahulugang retirado na rin ang kanyang passion para sa sports. Taong 1975 hanggang 1998 naglaro sa PBA si Jaworski. Bago nito ay naging bahagi rin ng Koponan ng University of the East sa UAAP. Hanggang sa huli ay dala pa rin niya ang never say die attitude na talaga namang tumatak sa Koponan. Kaya naman suot ang kanilang retro jersey. Makapigilhin na rin ang kanilang naging ending sa laban ng Ginebra kagabi kontra sa Petron Blaze, kung saan nanalo ang Kings sa score na 87-85 sa huling segundo ng laban. Nakakayaw naman. We love you, Jawo! Kaya ang daming fans ng Jaworski yung never say die. Never say die. Kahit ilan yung lamang, kahit gano'n kakonti yung segundo. Kayang-kaya. Fairness talaga, parang hindi tumatanda ang Hindi. itsura niya. Kahit Ganun ilaban pa mo rin, pa siya no? ngayon di ba? Kaya Kaya yung mga bad boys ng PBA. Teka muna, Yun na. question lang parang gusto ko lang malinaw. Pag sinabi mong iniretiro yung number 7 na jersey, pwede na bang ipasa? Gamitin ng iba. Hindi nila pwedeng Ay, gamitin hindi yung number na yan. Kanya na yan. Pero retired na 7 talaga. Retired na yun. Official. Meron na correct. nagmamay-ari niya. Ikaw ba, ano number mo? Ako, 7 ako, Jawo. Jawo din ako eh. So, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang Ito na ho, isang hinihinalang hold-upper ang arestado sa Maynila kagabi. Ayon sa babaeng biktima, sinapak pa raw siya ng suspect. Yan ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika? Ivan, di na nga nakapagsalita sa takot ang biktimang si Phoebe May Turbiana nang makasama sa isang kwarto ang lalaking nang hold up umano sa kanya sa kanto ng Figueroa at Perdigon sa lungsod ng Maynila alas 11:30 kagabi. Di lang daw kasi siya tinutukan ng patalim ng suspect. Tinuntok pa sa muka. Bakas nga ito sa sugat sa bibig at bukol sa likod ng ulo mula sa pagkakabagsak. Inabutan ng mga otoridad ang suspect na si Carlo Abello sa kanto ng Apasible at Merced sa Paco. Na-recover mula sa suspect ang patalim at 125 pesos na nakuha umano sa biktima. Nakakulong na ang suspect sa MPD Station 5 at sasampahan na ng kaukulang reklamo. Yan ang Ronda Report mula sa Maynila. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, hindi lamang ho sa pagsa-shopping maaaring gamitin ng ATM o debit card dahil, ito sa Davao City, sosyal. Maging sa taxi po pwede na rin itong tanggapin. Hindi na raw kailangang problemahin ng mga pasahero ang kanilang pamasahe dahil sa isang swipe lamang ng ATM o debit card sa swipe machine na nakakabit sa taxi,
bayad na ito. Ayon po sa may-ari ng taxi company, sagot daw nila ito sa mga pasaherong dumadaan pa sa mga ATM machine para mag-withdraw ng cash. Katulong ng kumpanya ang isang bangko na nag-install ng mga swipe machine sa mga taxi. Bukod pa rito, meron na ring GPS o Global Positioning System ang bawat unit nila para madaling matukoy kung nasaan na nga ho ang yung mga taxi. Sa pamamagitan nito, mas madali raw nilang madi-dispatch ang mga unit sakaling may mag-request naman ng magpasundo. Ang ganda ng taxi nila. Galing, Eh dito nga Parang sa abroad lang ang dating talaga, no? May resibo yan, I'm sure. Oh, yun na nga, meron. Kasi dito sa atin sa Metro Manila, parang, Hindi pa rin lahat, ano? oo nga, hindi. Lahat ng nasasakyan ko, wala naman. May, mga merong resibo. ilan. May Pero ilan, pero hindi lahat. Di ba pero inano Yung nila yan? receipt nila automatic lumalabas o Dapat. sinusulat? Hindi, lumalabas Ah, lumalabas dapat. dapat automatic. So, ibig sabihin, may nagsimula na, sana may mga sumunod. Maganda naman yan, sana Ang kaya lang ng consistent na Davao. online. Yes. Kasi minsan nga yung mga ATM natin. Oo, correct. Samantala, inilabas na po ng Judicial and Bar Council ang opisyal na listahan ng mga nominado sa pagka-Chief Justice ng Supreme Court. Bumaba na lang sa 22 ang pasok sa long list na ilalathala sa dyaryo sa darating ngayong araw. Kabilang dito ang 6 na Supreme Court Associate Justice na tinanggap na ang kanilang nominasyon. Nasa listahan din ang ilang government official at mga pinuno ng constitutional bodies. Ilang kasalukuyan o dating dean ng law schools ng mga kilalang universidad. Ilang kasalukuyan at dating kongresista at 5 abogado. Dami, ah. Matapos po ang publication, pwede na magsumite ng oposisyon ang sino mang tutol sa mga nominee. Sa mga tumanggap ng nominasyon o nag-apply, tanggal po sa listahan sina Jocelyn Esquivel na 15 taon nang di nag-aabogado. Ferdinand Pihaw Jr. dahil overage na, dating Manila Judge Amelia Tria Infante na nakonvict sa isang kasong administratibo at dating Malabon City Judge Florentino Floro na na-dismiss dahil sa ilang problemang personal. Si Justice Secretary Laila De Lima naman kailangan ma-dismiss ang disbarment case laban sa kanya bago ang botohan sa July 30. Bineberipika rin ng JBC kung may nakabinbing kaso sa Ombudsman si Comelec Commissioner Rene Sarmiento. Sabi naman ni Sarmiento sa pagkakaalam niya ay wala siyang nakabinbing kaso. Sa July 24 hanggang 27, gagawin ang interview sa mga nominado na gagawing bukas sa media. For the first time, no? First time. Oo. Nakakaba din yun, ha? Oo. Everyone talaga. Pero at least makikita natin kung sino talaga yung may laban, kumbaga sa ganong klase Kung paano ba yung proseso? Kasi category. dati talaga Yes. sila lang Oo nga eh. At kilala natin kung sino yung Chief Justice. Dati kasi Chief Justice parang nakatago yan. Oo, Misteryosong tao. Bihirang-bihira mo lang siya. Parang ngayon nga parang naibaba, no? Yung kanila sa, parang To the bumaba people. sila sa lupa. Sa tao. Parang Totoo. ganun. Ay, baba sila sa lupa, tama. Yes. Kung anong klaseng pagbusisi talaga yung gagawin. Kasi kung, Yes. kung ganun kahigpit na when it comes to SALN, lahat-lahat, eh dito mas Kaya yun doon siya, talaga. 22 na napili na, kung meron mga, ikaw may alam kang Tutol. kaso sa kanya, alam Yeah. mo ba? Di, alam ko yan, may ano yan eh, ganun pwede mo So parang isimulan. pag ikakasal pala may church band.